ra gud ni si Martin. Kadto magod sa una murag siya Diyos ba? Dili siya murag Diyos, murag kanang iyang mga pictures gani nga iyang mga kilay gasampok ba murag siya devil. Yung picture ba? Sa una Alright, sige, arita sa to ang last topic of the day na to ron, Brigada Arnel, no? Sige. Kay aside ani Godron bang nahitabo nga pag-recant ni Orly Gutesa katong kanima rin, niingon siyang ay di man to tinuod tong akong unang giingon dito Senate Blue Ribbon Committee nga naghatod kog malita-malitang kwarta ngadto kang kani Speaker Martin Romualdez. No, gisugo raman ko ato nilang Senador Rodante Marcolita ug ni Congressman Mike Defensor Brigada Arnel. Oh. Di pagyulaing na link. No, kay matod pa na nalakbit mangguni sa kininiang affidavit rum bag-ong gihimo ni Orly Gutesa nga si kanhi Comelec Commissioner Rowena Guanzon or si Attorney Bing Guanzon. No, nga mao kunoy ipakontak ko no kay paadtuon si Orly Gutesa kay ipakorek ko no tong una niyang affidavit. Perting palaga ni kani Comelec Commissioner Rowena Guanzon ani kay na-apil ko kaila ganyan to ana. Kaya to ning ginabion be ang ato mismo nga kani Comelec Commissioner the fighter mga kabrigada si Attorney Bing Guanzon mga higalaga narba ni plano kunong mulansa ni pagkasenador angayan niya mo representar kuno ni siya sa Fugbo mga higalaga. Actually po Brigada Attorney Juril representante na magyununta ni siya. Wala pa. Palingkura. Gidikyo man eh. Sige, diya sa to ang linya mga higala si Attorney Rowena or Attorney Bing Guanzon mga higala. Brigada Exclusive Brigada Exclusive Interview. Attorney Bing Guanzon, Attorney Bing, good morning. Attorney, good morning. Mayong buntag kaninyo og sa tanan diha sa Cebu, sa mga Bisaya, Mayong ug paminaw. Salamat. Attorney Bing, unsa Bisaya lang to or magtagalog ta? Kasabot ni Bisaya ra ta. Bisaya lang. sabot Okay, Bisaya para ni Attorney Bing. Masabtan gyud sa to mga Sugbuanon nga mga listeners, Attorney Bing. Attorney Bing, natay, imo naman ning gidinay nga wa ka kaila aning Orly Gutesa. So may tanaw nimo Attorney Bing, anong gi-appeal magkaning yang affidavit ug mention in taon? Kay kana siya siyempre nakamaleta na kay Martin Romualdez. Okay. Ngano nakaingon ko ana kay the same day or the next day ang iyang affidavit nga baligtad siya, baliskad siya. Attach na or gi-appeal ni Martin Romualdez sa iyang supplemental counter affidavit dito sa ombudsman sa iyang plunder case. Buti pa sabot kanang affidavit ni Gutesa nga bag-o nga nagbaliskad siya, ebidensya na kana ni Martin sa iyang plunder case nga kunuhay wala man gyud ka deliver og mga malita nga kwarta sa iya. So klaro kayo sa ako nga si Martin Romualdez gyud moy mastermind ani iyang pagka recant baliskad ba. Mo nang nakaingon ng mga tao nga unsa naman ning si Attorney Guanzon nga na link man siya aning Gutesa. Itaon mga ni buhok ni Gutesa wa jud ko kakitaan na niya. Wala gyud ko ka istorya na niya. Ang akong duda nga anong gi-appeal man ako ngalan diha kay para ma-destroy akong credibility ba kay bala naman mga mortal enemy man ni Martin Romualdez siya may gyoy wala nagpalingkod na ako as representante sa P3PWD party list. So para napod sila ikang jutay nga ingon ng tao tinuod dagway na no kay si Attorney Guanzon kay migo na kayo sila migo mo na silang kuan Mike Defensor og si Senator Marcoleta migo post mini kuan ni Senator Marcoleta close meaning hindi naman personal na lagi kami nakikita pero I admire him, I respect him and I support him no and then of all the people, gusto lang nila mo magpili sila, apil. Ako pag ilang gipili.
Although klaro. Wala I am not a consultant of Senator Marcoleta. I do not work for his Senate office. So wala na pud ko practice law anang mga inana. So Kanang maghimo ra kog affidavit niya unsa naman gidimot naman ko aning ba tawhana. Bakakon kay ni si Gutesa ba? Bakakon. kanang although giklaro mahino niya nga wa gid mo magkakita ko no, pero na-mention lang ang imong pangan dito, which will of course putting ang mga tao mingon dayon nga na-involved na po kaaning Gutesa, Attorney Bing. So man na siya mas maayo pa ng mga bayot sa iya kay wa ga chismis. Siya ga chismis. Chismis So yan. ikaw, Attorney Bing, May nagtawag sa akin na kung gusto mo, ibigay ko yung number ni Attorney Guanzon sa iyo. Kung gusto mo na ipaayos mo yung affidavit mo. O, unsa man kinsa may kito bakakon kaing dako oy. Ako aragod kani si Martin Romualdez. Mortal enemy man gyud ako ni siya. That's why I said on my interviews na sana ang ombudsman i-appeal po this Gutesa dito sa plunder case ni Martin Romualdez. Kaya kaya daghan man kayong mga ex-Marines na security personnel ni Saldico nga naapoy affidavit niya, testify po sila sa Blue Ribbon ni Senator Marcoleta nga sila nga grupo naghatod sila ba og mga milyon nga mga kwarta sa mga maleta sa Forbes Park duwa ka balay ni Martin Romualdez. Unang maski nagrecan siya o nagbaliskad siya, niingon bitaw ang ombudsman gahapon sa announcement nila nga away bali mo na sa amo kay napay man may ibang witness na niingon nga nag-deliver man gyud sila kwarta maleta kay Martin. Napa magkuno. So appeal na lang siya para magkuan kung kinsay ga who is lying ba kanang kinsay ga bakak appeal na lang siya sa plunder para dito na lang siya mag-explain, di ba? Mag-explain siya pero priso siya. And I believe nasa ni siya kasong perjury kay iya man itong gipanumpaan ang iyang testimony during sa Senate Blue Ribbon Committee as well as the sworn affidavit. Yes, he testified in fact. Hindi lang siya nag-affidavit, nag-testify talaga siya doon. Aha. Diba? So, perjury talaga yan. Kasi nagbaliskad man siya. Sabihin talaga, teka muna, there is probable cause for perjury kay ang iyang affidavit o testimony ani baliskad man. Ya kaning bag-o niya affidavit wala pa man siya ka-testify ani. Di ba? Miingon lang siya ana pero wala pa man siya ka-testify in any hearing or court of law or inana ba. So ang weight nitong affidavit niya nga nagbaliskad siya is lesser than that affidavit niya sa una nga ni-deliver siya malita nga kwarta kay Martin Romualdez nga balay kay nag-testify siya dito sa Blue Ribbon under oath. Attorney Bing, are you expecting posible kang imbestigahan na po doon sa NBI because of this testimony or affidavit, aning bagong affidavit ni Orly Gutesa? Ngayon man kung imbitahan man ko ni Matibag, kana si Matibag na po crush na ako. Iya po i-mention ako ngalan antong PGMN nga inumdum mo adto nga kanang kasuhan ni Martin Romualdez ang PGMN nga si Franco Mabanta. O gipa-appeal na pod ko. Ingon pod si Matibag nga Director, imbestigahan niyo din ba ang ibang angkor? Tubag man siya nga bason, di ba si Attorney Rowena Guanzon, angkor man sa diha? Mga tawhana na gud sila crush na ako, mga bayot man dagway ni. So ikaw, basta Martin Romualdez gani, iya jud kung i-appeal ana. Kami among away ni Martin Romualdez, kuan na gyud ni kanang burnt bridges ba? Wala tay balikan ani kay grabe nang iyang gihimo na nga mga PWD sector. Wa po niya gipalingkod niya. Wa po niya gipalingkod ang akong substitute. Nagdaog na mi Supreme Court ha, Panyero. Daog na mi Supreme Court nga okay, dili na lang nakalingkod si Com Guanzon pero palingkod sila kay nidaog man sila one seat. Palingkod sila substitute. Tana naka-out na nakuproclaim na sa Comelec kalingkod na dito among representative si Dr. Ilagan
mga pila ng kametro sa harap niya, sa tubangan niya ba? Giingnan na po siya sa iyang mga kanang mga dito mga officials nga na di man gyud siya. Siya di ko kaya ng P3PWD na pamandi as Guanzon na paman siya apil paman siya ana. Tawa ra gud ni si Martin. Kadto magod sa una mo siya Diyos ba? Dili siya murag Diyos, murag kanang iyang mga pictures gani nga iyang mga kilay gasampok ba mura siya devil. Yung picture ba? Sa una magod all powerful almighty magod na siya nga speaker. Mao na nga ingon ganitong di ba? Mga unsa na quotation sana attorney no? Those whom the gods wish to destroy, they first make mad with power. Mao kana si Martin Romualdez. Pero make mad with power. Unsa man gyud naka-motivate? Let's say assume na to Attorney Beng okay, si Martin mo nag-script ani tanan but unsa man pag-motivate niya iya kang gub-on for purposes nga sa imong tinguha ron nga plano gyud kang mudagan pagka senador sa 2028? Maog yun na sakto yun ka bullseye. Siyempre, hope pa ni si Martin nga makabalik pa siya sa power. Pero kung that's why kung papilion siya sa gobyerno, papilion siya sa BBM administration o sa ombudsman nga, iuli na lang na ang imong gikawat nga bilyon-bilyon, kaya amuan na lang ni example lang niya, example ha. Ako gaingon nga hitabo gini. Iuli na lang na kay dili na hindi na namin ituloy itong kaso. Sa akon ang tubag ni Martin di na ako na iuli. Wa kay ang Diyos niya pakwarta man gyud. So magpapriso na lang siya kaysa iuli niya kay para makakambak pa siya sa sunod nga mga political nga mga lihok ba. Do not underestimate Martin Romualdez maski na naa siya sa prisuhan. May ano ito machinery ito. Daghan nagkwartahan ni bilyon-bilyon. Anawa ra gud money laundering pagod. Na ako kuan diri kopya sa anyero. Unsa man na pandira kana to Beng? Ha? Kopya sa complaint sa ombudsman versus Martin Romualdez tanawa Sa plunder na nga kaso sa plunder. Daghan kay sila dapat siya money laundering act nga daghan kay silang mga dire kanang mga kaning mga tauhana mo na include diri yan mga barkada yan ni Martin mga money laundering napagway kumpanya diha kana basahon na ako versus Office of the Ombudsman versus Ferdinand Martin Romualdez, Saldico, Attorney Jose Paras, Jocelyn Sereño, Hermogene Real, babae man ni si Hermogene Real, D.S. Tantuico and Associates, Sam Chan Foreign Exchange Corporation, through its Board of Directors, Luisito Chan, and etc. Kana. Plunder, indirect bribery, anti-graft, and money laundering nga mga violation kana. Upat ka violations. Kanang money laundering malisdan gyud na siya nagkuan. Kanang malisdan gyud siya ni kadaog aning money laundering kay naa may trace. Attorney Bing, unsa ka kakumbinsido nga sa pamahayag sa ombudsman, matud pa sa ombudsman nga bisan pa girikant na ni Orly Gutesa ang iyang previous testimony napagapon sila 28 witnesses nga makabaro gapon ang kaso against Martin Romualdez. No, nga ba? Kay lima na may ni-recant. Kay sila na pa sila 28. Anang at the same time nag-recant po ni under suspicious circumstances. Pag-recant nagbaliskad si Gutesa kanang na file na ning plunder case. So karon pa siya nagbaliskad kay pero siyempre na maleta na gyud si Gutesa. Kanang imong gikuptan si Gutesa na maleta. Kanang imong gikuptan mao na ron gi subject for prelim sa ombudsman preliminary investigation.
Oo. Preliminary Investigation Office. Mm. Sa imong I see. Kanang special panel mo yung nagkuhan gini complainant. Wa ba kalangay ani Attorney Bing nga sa una pa man ni sigig PI ngadto karuwap may resolusyon? Bitaw ay, sa manikano sa ni gipile ay July 20 di ay. Unsa naman adlaw ron? August 21. Ninoy 21. Aquino de halidim ron. Ay, mag-birthday na ko. Unsa naman yung ombudsman? Sige promises are made to be broken man eh. Pero ikaw, Na. wara ka matayog ani Attorney Bing bisag na mention na pangani mo diha. Ganahan si Matibag nga mag-acquaintance meeting me, okay naman ba? Bugado man na siya. Mm. Pero, ayaw ko niya binuangi kay sus, kanang akong family name ba, the honor and the, my God, the service to the country. 25 years or more with honor and excellence, integrity. Ayaw tao ninyo kung kuandong, tinungtuhan dong kay mo sukol ra bagyog ko ana. Ganahan man po na sila unta mo appeal ko diri nya unsa man kay wa man ko nangawat. Mo koy malita. Arita Attorney Bing kay gawas ni Martin Romualdez murag naam karoy bag-o pong kontra kinis Attorney Ferdinand Topacio. Kana magud si Topacio ba? Kanang ganahan na siya nga mag-make amends. Aha. Kaya mga gibuhat na ako. Okay. Yan na di ako Cebu sa una sa kang, di ba naman ko diya sa una pag take out ni Gopam. Governor Pambari 4. Okay, kauban nun may anak sa Harvard Kennedy School alumni. Miga man bigya. So ako pa gani assist ba na kung pag-outtaking niya at noon. Di ba? Noon of that day. Di ba? Nagyo ko dito, personal yun. Naapod siya dito, sa kwarto niya. Ningon siya na ako nga, kumbing, pati na tayo. Nya, kabalo kasi Topacio manggod gamay kayong tao, di ba? Gamayng tao ba? Kanang with apologies to those with dwarfism, my disability nga dwarfism. Wala man ni dwarfism si Topacio. Pero putot lang gid siya, putot. So, didi tanaw ko niya sa ba, I look down, I saw him. Yeah. Iya pag yung gikupta na akong t-shirt sa likod nga to catch my attention ba? Siya kumbing. Naulaw na lang ko dito sa mga tao, wala ko siya sa par ba? Kanang, nanunaw ra ko niya. Yun siyang, pareho na bitaw ta antay Marcos ron, bati na ta. Wala na ako nito ba? Kay public place good. Kaya remember, kani man siya yung nag-abogado ni Ronald Cardema nga gin-disqualify sang kumilik Duterte-yot, sa Duterte-yot. Yunanin mo, sa Duterte-yot. Dili man sa yut. Dog-yut man siya. Maunang overage siya. Maunang iwan ko sa kumilik in bank nga, wait a minute. Overage ito Hindi ito pwede maglingkod. It's qualified ni. Maunang suko siya na ako. Pero tingnan mapag ko nga, sige, palingkuran na lang ng wife. Maski, ang iyang papeles ba, di na ka magsinabot kay, every time na ipapel is, isunod magyod ni Ronald Cardema iyang ngalan as nominee. Maski niingon na nga, ma-disqualify na ka, submit na po siya. Kanang, iyang asawa, di yun niya ganahan, palingkuron niya. Disqualified yun siya. Suko siya na ako. Nang nangita siya abogado, muna si Topacio, muna sila nag-file sa Supreme Court. Pero worst pag yung gimo niya nako ni Topacio personal. Kay, di ba, before I retired, nasuko ko atong Commissioner Ferolino. Kay iyang nagalalis mo to. I-delay niya kay favor niya sa BBM. Kay ang ako ang separate nga opinion nga wala pa man mi kaboto hay adto is to disqualify BBM on the ground that because
evaded payment of taxes when he was vice governor. 2 times he was convicted in the RTC. In fact, he was also convicted in the Court of Appeals, but he was not imprisoned. Okay. I said that is moral turpitude. He is convicted of a crime involving moral turpitude. Wala pagbayad sa tax. Muna nga akong boto unta is to disqualify. Pero nakaibalo man sila nga mo, retire naman ko, kung insa man po itong mga Diyos nga ambot, influence, adtong Commissioner Perolino, iyang gihold ang iyang ponensya. Mo nang wala ko katawag sa ni deliberations meeting as chair of the division. Nya di ba gi-interview ko sa GMA o sa Rappler, gikasuhan ko inoon ko ni Topacio, siya mismo complainant sa ombudsman. Nya kay siyempre dagama silang migos adto nga Duterte administration. Isaka man yung kaso dito sa RTC sa Malolos. Imagine people of the Philippines versus Rowena Guanzon. I was accused. Nagpiyansa ko. Yeah, in graft and corruption, wala man ko nakuha ang 5. So, mani klaseng graft and corruption, abot sa Supreme Court. Onya, nag-hearing mi dito, nag-appear na po si Lupacio, niingon man po siya nga, siya may complainant, onya, na ako'y gipile niya nga disbarment, nya, na po ko'y gipile niya nga unjust vexation, nga na-convict siya sa RTC Bacolod sa cyber unjust vexation. I was the complainant. So after he testified, wala may nag-testify nga base commissioner, nag-move na kami to dismiss on demurrer of evidence. The Regional Trial Court of Malolos dismissed the case against me. I am now not an accused. So, pagkakuha na ko sa akong mga bail bond niya, magpalugaw-lugaw na ko anis mga bata dias kwan.